Treasure hunting weekend mga katiyats, narito kami ngayon sa isang napakalaking creek at mayroong waterfalls sa ibabaw nito. Kaya sigurado, kasi sa history ng lugar na ito ay ito isang kampo ng mga Hapon noong pandaigdigang giyera, pangalawang pandaigdigang giyera noong 1940s. Okay, kaya ang ating mission ngayon, dahil sa napakaraming malalaking bato talaga dito at yung ibang bato ay nasa loob na ng kanilang parang resort, kaya kahit nasa ito loob ng resort ay atin pa rin i-detect ito, kasi baka mayroong mga sucker deposits na nakalagay sa loob lamang ng mga malalaking bato na ito. Okay, kudos sa ating katiyats na may-ari nito at namahala nito. Bagong gawang resort pa lang ito, kaya pwede niyong pasyalan diyan sa lugar na ito. Hindi na lang natin banggitin, pero familiar sa inyo ang lugar na ito. Kung kayo'y mga taga diyan sa Agusan, malapit lang ito. Okay, so ito'y bato na kinorte. May hugis ito, parang tuka ng hayop. Ang hugis nito ay nakaturo sa unahan. Merong heart-shaped rock sa unahan nito. Kaya sa susunod na video atin ipapakita ang heart-shaped rock na ito na nasa harapan nitong tuka. Ayan, hugis tuka ng ibon na bato yan. Meron siyang liig, pero napakalaki, kaya pwedeng may laman. Ito ang pinakamadaling tsansa para hindi tayo maghukay. Kung kayo mayroong ganitong klaseng lugar na mayroong malalaking bato, ang tsansa lamang dyan ay nasa loob ng bato. Ano bang mga klaseng kayamanan ang nasa loob ng bato? Karamihan yan ay diamonds, diamante, mga gemstones na nilagay lang sa supot at sinukso sa mga butas, tapos tinapala ng semento para magmukhang bato pa rin siya na solid, pero merong maliliit na chamber. Pwede ring merong mga alahas na hindi pa ginawang gold bars ang laman ng mga bato na yan. Ang mga gold bars karamihan ay nasa loob ng semento na binuhusan kasi yan. Pwede rin silang maglagay sa creek ng mga semento na hugis bato, parang bato ang itsura, pero malalaman natin na semento ito dahil sa kanyang texture, sa kanyang anyo, yung texture, yung niya, surface. Kasi kung semento ay may masa talaga yan na graba. Kaya kung semento ang nandyan sa creek nyo na bato, ay pwedeng may laman yan na gold bars. Maliliit nga lang, siguro from 1 kilo to 6 kilos ang mga gold bars na nilalagay sa loob ng semento na parang mga bato lamang tingnan. Kaya atin na lahat ng bato rito na malalaki para wala nang iisipin si katiyats, ang ating kaibigan dyan, para wala na siyang sasabihin na ang bato na ito ay may laman. So atin lahat, wala tayong palampasin. Ayan, no? Malaking bilog na bato, pwedeng may laman yan. Kapag kakaibang hugis na mga bato, tapos malalaki at kakaiba tingnan, ma-feel nyo naman yan na mayroong kakaiba sa bato. Ayan, i-detect nyo yan. Minelab detectors, katulad ng ganyan, maraming variation yan. May GoFind 66, may GoFind 20. Itong akin, yung bagong pinakaunang labas itong akin. Ano pa ito? National Geographic by Minelab. Pinakauna nila. At dahil maganda ang feedback ng detector na yan, kaya gumawa ang Minelab Australia ng maraming modelo niyan. Merong 3 modelo na kasunod ng sa akin. Pang ano talaga yan? Pang treasure inside the rock. Kasi magkapagbasa siya kung gold. Kung iron lang yung nasa display niya, ibig sabihin bato lang yan. Kapag
silver or gold ang, ayan, katulad niyan, no, yan ay iron lamang yan. Pero kapag mag-blink yung dollars, ibig sabihin kayamanan ang laman ng bato na na-detect. Kaya hindi tayo basag ng basag kapag meron tayong ganyan. 13,000 na lang yan sa Bourbon Electronica. Tawagan nyo si Roniel Bourbon para sa katanungan tungkol dyan. So mga 13,000, unang labas niyan, napakamahal. Bili ko niya noon ay 27,000. Okay, tawagan nyo lang si Roniel. Sa globe niyang, ang globe niyang number ay 0975-6675-030. Ang smart 0946-864-3292. Okay, so ito yung bato na semento talaga. Sabihin natin, simentong bato. Minasa talaga yan at nagtaka ang may-ari nitong lupa dito kung bakit merong semento dyan. Ibundok ito, nasa itaas kasi ito ng elevated ito na lugar. Ito yung nasa tuktok ng bundok. Kaya bakit may malaking semento? Ang sagot, dahil may nagkakampo na hapon dyan. Hindi lang natin tiyak kung anong purpose ng semento na yan. Dinetect natin ito, walang laman, pero ito yung malapit sa itong dead Nara tree. Kaya pwedeng merong nangyaring hukayan dyan noong 1980s. Kasi bago pa lang ito dinivelop na lugar, ibig sabihin ay wala pa nagbabantayan yan noon. Kaya pwedeng may mga nag-treasure hunt dyan. At yan yung nahukay nila. Kaya lumabas yan dahil sa hinukay nga. Siguro under the Nara tree yan na semento. Merong kalahati niyan sa unahan. So ibig sabihin biniyak nila ang sementong yan. At hindi natin alam kung nakakuha ang mga naghukay niyan. Balita ko ay bibilhin yung Nara tree lamang noon. Kasi meron mga treasure hunters na pumupunta. Nara tree lang ang bibilhin kasi yung treasure ay nasa ugat lang ng Nara tree. Kaya nakapagtataka. Okay, so midway para matapos, kunti na lang, matatapos natin itong lahat. Marami pang bato, mga ka-TH. Ito, napakalaki nito. At sa harapan nito, meron ding malaki. Parang tricycle ang laki nito. Kaya pwedeng may laman. Ganito talaga sa mga creek. Maraming nakakuha ng mga treasures in the creek sa loob lamang ng bato. Treasure inside the rock, tawag dyan. Ang ibang tawag, sucker deposits. Yun no, sa unahan no. Parang may mata na nakausili. Ang laki-laki. At meron din sa tapat niyan, malaki pa rin na bato. Lahat yan atin i-detect para malaman natin kung saan ang mga bato dyan ang possible na merong laman kapag may magandang detection. Kung ganito ba naman ang lupain mo na merong flowing water sa creek, libre ang tubig dyan, hindi ka na magbabayad. Isa pa, mineral talaga yan, mineral water yan. Walang contamination kasi bundok, walang mga tao. Kaya dinivelop na resort kasi maganda. Kapag mayroong swimming pool na dyan, so magandang paliguan kasi yung tubig hindi chlorinated. Yung chlorine kasi ang makakasira sa ating balat. Kaya kapag ganitong mga resort na flowing water, yan ang maganda. Ito yung sinabi ko na malaking bato sa tapat ng parang ulo ng pagong na yun na napakalaki. Kaya pwedeng may laman ito. Isa-isahin talaga natin to lahat.
Meron pa ito sa unahan, napakalapad na palanas o dapanas na bato. Pwedeng siminto rin yun kasi ang lapad-lapad lang. Malapad. Pwedeng, ayun o, makikita. Yan ang puntahan ko ngayon. Ito na yung panghuling i-detect natin ang flat na bato na yan na dapanas. Mahirap dito madulas masyadong mga bato. Kapag nabasa, madulas talaga siya kasi may lumot. Kaya kunting ingat tayo, baka maano tayo dyan. Bagok ulo natin sa bato, ay problema natin yan. Kaya ingat lang. Ingat lang tayo mga ka-TX. Okay, finally, malaman natin tong dapanas na tong merong laman ito. Ganda talaga ng agos ng tubig. Kung ako ay mayroong ganyan na bundok, ganun din ang gawin ko. Develop into a resort. At lagyan ng maraming swimming pool na ang source of water ay libre at walang chlorine. Pwedeng mainom. Yan o. Okay, so wala talaga mga ka-TX. Walang laman itong dapanas na bato na ito. So ngayon, maliwanag na ang ating kaisipan na walang treasure sa dapanas na bato na yan. At yung ibang bato rin. Kaya proceed na tayo sa next plan. Plan B na tayo ngayon mga ka-TX. Bawas-bawasan natin ang ating mga treasure site para makapag-concentrate na tayo sa isang positive site lamang. Hanggang sa muli ako'y magpaalam na. God bless us all at ingat din kayong mga ka-TX. Paalam.